Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At heto, unahin nating pag-usapan itong si Aplaska noong nakita na niya yung report ng DILG ay sinabi po ni Aplaska na spliced ang CCTV footage na inilabas ng DILG at sa PNP. Okay? Pero nung narinig ito ni Rimulya, si John Vic, sabi niya, paano i-splice yan na meron namang timestamp yan. Okay? So, yan po ang ating papanoorin kung sino sa kanilang dalawa ang nagsisinungaling. Okay? Si Rimulya ba? Si John Vic ba ang nagsisinungaling? O si Aplaska na Sergeant at Arms sa Senado na ang kanyang trabaho ay protektahan lamang ang Senado. Okay? Mamaya atin pong himay-himayin yan at alamin natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Okay, ito pangalawa nating pag-uusapan. Ang NBI hindi pa natanggap ang kopya ng Supreme Court resolution kay Senator Bato de la Rosa. Kung matatandaan po natin, ibinalita na po na yung TRO na patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa ay hindi po inaprubahan ng Supreme Court. Okay? At pwede na raw arestuhin si Bato de la Rosa anytime. Pero hindi pa raw natanggap ng NBI. So, yan po, atin pong pag-uusapan po ito kasi po, tama ba ang mga pangyayari? Malalaman natin ito sa mga magagaling na mga lawyers. Makikinig tayo dito kay Attorney Harry Roque. Atin pong i-analyze ang kanyang mga in legal terms, in legal processes kung tama ba po ang mga pangyayari na ito. Na tama na bang arestuhin si Bato kahit walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, no? At also, pakikinggan rin natin itong magaling na lawyer ni itong spokesperson ni Attorney Mans Carpio na si Attorney Neil. I don't know if he is part of the legal counsel ni Mans Carpio, ang asawa ni BP Sara, pero ang pinag-usapan dito ni Attorney Neil is denied ang TRO ni Senator Bato. Pwede na ba siyang arestuhin legally at sa ICC? Yan ang tanong. Okay? Kasi importante pong malalaman natin ito kasi meron po tayong mga kaibigan, mga miyembro sa ating pamilya na hindi po natin nabibigyan ng tamang impormasyon patungkol po sa nangyari kay Senator Bato. No? Yung iba nating mga kaibigan, yung hindi masyadong nagre-research, hindi masyadong nakapagsubaybay dito sa issue ni Bato, especially if tilawan ka, loyalista ka, di ba? Sasabihin mo kagad, bakit si Bato dapat managot yan kasi hindi po yan ganyan kadali. Si Bato po ay Pilipino. Ang Pilipino po ay dapat litisin sa sarili nating bansa. Bakit lilitisin pa siya doon sa mga dayuhan na meron naman tayong korting gumagana dito? 'Di ba? At alam naman po natin na ang ating mga ahensya ng gobyerno ay very contaminated na. Nakisali na po sila sa away politika. Very contaminated na. So, bakit ko ba nabanggit very contaminated? Kasi may relevance po ito na kung saan nililihis nitong mga secretaries na ito ng mga ahensya ng gobyerno, nililihis nila ang taong bayan. Kasi meron, siyempre, kinakampihan nila yung kanilang bangag na amo na administrasyon. So, para bang hindi na natin nirerespeto yung batas. Yung ibang mga batas natin, kinalimutan na natin. Basta lang maaresto natin yung tao dahil sa away politika. So, dito sa vlog na ito, dito natin malalaman ng katotohanan
Kasi ang dapat po nating pakikinggan, hindi po ito mga sekretaris na ito. Wala silang alam sa batas. Oh, they are naiintindihan natin na they are just following orders sa kanilang leader o sa kanilang nakakataas sa kanila. Yung sino ang nakakataas sa kanila? Yung presidente ng Pilipinas na bangag rin. And si Bongbong Marcos, sa mga nabalitaan po natin, hindi man ito nakatapos ng pag-aaral at hindi naman ito lawyer. So, importante talaga na may alam tayo sa batas. Kasi for example, itong si BBM, hindi man siya takot ngayon na babaliwalain niya itong batas na ito kasi immune siya. Kung magkamali siya, hindi man siya makukulong kasi immune man siya being the President of the Philippines. Ang kawawa dito, yung mga sekretaris niya na inutusan niya, na isa ring palpak, na kung maniniwala sila kay BBM, kasali sila sa palpak. At pwede silang in the near future ay makasuhan rin. Nakasuhan nga sina Bato de la Rosa na sila po ay guided with the correct lawyers ng ating presidente noon. Lawyer yung ating presidente. Attorney yan. Karon nga, ngayon nga, ipapakulong nila si Bato. Di ba? Tinutugis na ng administrasyon dahil sa ano. How much more na itong mga secretaries na ito na sumusunod lang sa utos ni BBM pagdating ng panahon na ang presidente natin ay iba na, hindi na si Bongbong Marcos, talagang talaga sila, tatakbuhan sila ng batas natin. Hindi sila makakalusot dito. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, guys, importante pong mag-like and share kayong lahat. Kasi po, para yung algorithm natin ay aabot ito sa malawak na audience, makakatulong tayo for awareness sa taong bayan. Okay? At tayo po'y nagtagumpay niyan, no? Sa mga vlogs natin dito ay unti-unti na tayong dumarami. Aabot tayo ng 1 milyon, no? Bago mag 2027. Magwa 1 million na tayo, ha? Hindi pa nga nakaabot ng 500,000, Don Mar. Papunta na tayo dyan, di ba? Maraming salamat sa mga laging nakatutok dito at laging mga nakasubaybay sa atin kasi araw-araw nakikita po natin yan sa ating algorithm na ang dami pong nagsasubscribe dito sa channel na ito at yan po ang nagpapatunay na itong mga ibinalita natin dito ay nakaka-relate kayo. Okay? Kasi yan naman laging sinasabi ko sa inyo, kung ayaw nyong maniwala sa mga pinagsasabi ko rito, you can always unsubscribe, you can always block my channel, 'di ba? Kasi tayo naman dito binabalita lang natin kung ano yung katotohanan at ano yung ating reaction basing sa mga balita na ating nakalap araw-araw. Okay? So, ayan, yung mga hindi pa nakasubscribe sa akin, na malaking tulong na yan na mag-subscribe kayo kasi libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga maiinit na balita sa mundo ng politika sa Pilipinas. Okay? So, ayan, subscribe na po kayo. Pero bago natin simulan, ang first topic natin ay i-greet muna natin ang ating mga minamahal nating audience dito sa Don Mar TV. Ayan. Solidad Cavraz. Lagi itong nanonood dito. Hello, Don Mar. Always watching you from Melbourne, Australia, a big fan. Ayan, maraming salamat, Ma'am Solidad. Thank you very much. Darlene Narvino, ayan, always watching a replay. Ayan, maraming salamat, Ma'am Darlene. Pagpalaan ka ng Diyos at inyong pamilya. Okay. Connie Rocaberte, good morning, Sir Donmar, watching from Cebu City. Ayan, good morning sa iyo. Kapi-kapi naman tayo dyan. Ma'am Connie, ayan. Sara Riva, ayan. Lagi rin itong nanonood dito. Magandang umaga din po. Bye, Don Mar. Magandang umaga sa iyo. Ayan. Si Sir Edito Jamila. Right now, I'm watching from Maui, Duero, Bohol. Ayan. Saan ba yan? First time ako nakarinig ng
Maui, Duero, Bohol. Ayan, shout out sa inyo, Ma'am Idito ha. Nood lang kayo lagi dyan ha, mga taga Bohol natin dyang mga kaibigan. Hindi pa ako nakapunta dyan sa Bohol eh. Punta kami soon dyan. Kasi balita ko, nagmahalan raw dyan sa Bohol, no? Naging administrasyong Marcos na eh, nagmahalan dyan eh. Okay. Ito, unahin muna natin itong balita na ayon kay Aplaska, spliced ang CCTV footage na inilabas ng DILG at PNP. Okay, ito po, panoorin natin. Nagkontrahan sina suspended Senate Sergeant at Arms Mao Plasca at Interior Secretary John Vic Remulla tungkol sa nangyaring barilan sa Senado. Git ni Plasca, spliced or pinutol ang CCTV footage para mag-iba ang kwento. Ang sagot naman ni Remulla, paano pinutol? May timestamp yan. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Plasca pointed the gun towards the window. Ito ang CCTV footage ng pagbaril ni Senate Sergeant at Arms Mao Aplaska kahit kitang walang tao noong May 13. Mind you, there was nobody there. There was no shots being fired at them. So yun po ang unang argumento ni DILG Secretary John Vic Remulla. Wala raw tao doon na binaril ni Aplaska. Now, ang tanong ko sa iyo, John Vic, sino ang kanyang pinuputukan kung walang tao dyan? Anong sabi ng kampo ni Aplaska? Nag-warning shot. Yung tatlong putok na yan, hindi na siguro yan yung unang warning shot niya. Yan tatlong putok na yan, yun na siguro yung response niya. Kasi pagkatapos ng kanyang warning shot, di umano, nagresponde yung mga taga-NBI. Unang-una sa lahat, mali na kayo eh. Bakit ninyo pagbibintangan si Aplaska na balwarte man niya yung Senate premises? Ang mandate po niya, protektahan ang Senado. Kayo, anong mandato ninyo? NBI, na wala man kayong karapatan na nandyan kayo sa Senado. Bakit nagpaputok-putok kayo dyan? Wala kayong warrant of arrest. Kaya ba to? Bakit kayo nandyan? Di syempre, that is a normal reaction of Aplaska. Buti nga, warning shot yung una niyang binigay. So, kung sabihin mo na walang tao dyan, para na mayatang wala sa hulog yan. Alangan naman si Aplaska, magputok-putok siya dyan na walang dahilan. May nakikita ba si Aplaska na hindi nakikita natin? Na nagpuputok siya? Medyo nakasablay yan, John Vic. Kayo na mismo ang nagsabi. May video naman. Nakita naman natin. Ayun na yung binabarina ninyo dyan sa door. Diba? It's very unusual. Ikaw ngayon na mga taga-sergeant of arms ka sa Senado. Alam mo na ang daming mga NBI. Alam mo na ito mga NBI na ito ay ang layunin nito mga NBI na ito ay si De La Rosa. Ikaw ngayon na Sergeant at Arms na sinusunod mo lang yung mandato mo na protektahan ang lahat ng nasa Senate premises. Whether it will be a senator, mga lawyers dyan, mga secretaries dyan, o mga ordinaryong mga trabahante dyan sa loob ng Senado. You have to protect all. Okay? So, noong nag-warning shot siya, dapat pa nga magpapasalamat ang mga taga-Senate premises na bago lulusubin ang Senado, ay nagpapakita na si Aplaska na hindi nyo basta-basta maatake itong Senado. Pero siya pa ngayon ang may kasalanan.
Kasi ang ipinalabas ng sablay na script nila ng DILG, itong NBI at PNP, na ginagawa raw ito ni Aplaska na para ilihis ang atensyon dito sa putukan na ito para makatakas si Bato. And that is a very sablay na script ninyo. Kasi nung pagkatapos nito mga putukan na ito, nagpakita pa si Senator Bato. Nanood pa siya sa crime scene. Tapos kasi ito nangyari ito mga around mga 8 or 9 or to 10 in the evening. Okay? Gabi ito nangyari. Sa CCTV na ipinakita ninyo kahapon, si Bato umalis 2 o'clock ng umaga. So saan dyan ang script ninyo na itong putukan na ito ay panglilihis ito para makatakas si Bato? Ang layo. Sobrang layo, di ba? Giit pa ni Aplaska, spliced o pinutol ang CCTV footage na isinapubliko ng DILG. We are preparing the... Ayon kay Aplaska, spliced. Si John Vic naman, tama naman ang kanyang argumento. Paano naging spliced yan? May timestamp yan. So kung i-edit mo yung video, makikita mo talaga na is-spliced. Sa ngayon, hindi ako makapag-comment niyan. Kasi, wala pang complete video, no, na ipinakita ang kampo ni Aplaska. Kung bakit nasabi niyang spliced. Di ba? Baka ang ibig sabihin ni Aplaska na spliced is kinuha lang yung video kung saan may na-deleted na. Okay? Or dinelete ba dito sa beginning o dinelete yung end? Baka yan ang ibig niya sabihin. Kasi hindi mo yan pwedeng rumble o may part ka na kukunin yung itong scene. Kukunin mo ito. Tapos, anong tawag dyan? Idikit mo yung part na deleted na yung nasa gitna. Hindi man yan pwede kasi malalaman talaga yan sa timestamp na the numbers jump to the next scene o next clip. Okay? complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos. Pero nang tanungin si Aplaska kung anong part ng footage ang pinutol, sabi niya lang. Bigyan mo kami ng konting panahon. Welta naman dyan ni Interior Secretary John Vic Remulla. May timestamp naman lahat direct from CCTV cameras of the Senate, their servers, and hindi pwedeng splice yun dahil may timestamp lahat. Nauna na ring sinabi ni Remulla na ilang beses nagpaputok ng baril ang Senate Sergeant at Arms. He fired 3 shots towards to the vicinity of the NBI agent. Pero sabi ni Aplaska, He fired shots to the NBI agent. Meaning to say, nandyan ang NBI sa loob ng Senado. Ano nga sabi ni Matibag at ni BBM? Walang NBI sa Senado. So, sino ang paniniwalaan namin ngayon? Akala namin wala kayo dyan sa NBI. Wala kayo dyan sa Senado, ang mga NBI. Bakit ngayon sinabi mo, he fired shots at the NBI? Yung script ninyo wala na. magkasalungat din ang sinasabi ni Remulla at Aplaska kung under attack ang Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. They just selected the videos that will support their narrative. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Maging ang PNP-CIDG, kinontra si Aplaska. Hindi raw inatake ang Senado. If there is really perceived na... Diba? They will do at all cost para pagtakpan ang kasinungalingan ng Pangulo. Kasi ayon sa kanila, walang NBI dyan sa loob. So, ididiin si Aplaska, kawawa. na ongoing. We can ask the same OSAA, bakit nila inabandon yung lugar after na magkaroon ng shooting? Bukod dyan, 44 na bala ang nakuha sa crime scene,
39 mula sa USAA at 5 sa NBI. At dahil nga wala naman daw attack, sabi ng PNP-CIDG, walang rason si Aplaska para mag-warning shot. Idagdag pa na maraming tao noon sa Senado. Walang dapat na ipagtanggol kasi wala naman po nag-assault sa iyo. There was no attack. Dahil dyan, inirekomenda ng PNP There was no attack, pero doon kayo nagtambay sa GSIS building. Yung katabi. Yung parang pwede nyong, kasi si Aplaska, syempre, it's very unusual na kayong mga taga-NBI, hindi kayo pumasok sa main entrance ng Senado. Bakit kayo doon pa sa, sa GSIS? Syempre, kahit kaninong papasok dyan, protektahan talaga ni Aplaska yan. Diba? Common sense naman yan PCIDG sa DOJ. Hindi ibig sabihin that you are part of the government, you are anytime pwede mong pasukin ang Senado. Nakasuhan si Aplaska at ang dalawa pang USAA personnel. Sagot lang dyan ng suspended Senate Sergeant at Arms. It is expected. Nagbabalita mula sa frontline. So yun ang ngayon yun ang tingnan lang natin kung sinong nagsisinungaling sa kanila. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, ako mas pabor ako sa sitwasyon ni Aplaska kasi he is just doing his job. Itong mga NBI na ito, inutusan ito sa pamumulitika ni Marcos. Di ba? Ito naman yung sa patungkol sa kay Senator Bato, yung update ito sa Supreme Court ng kaso ni Bato. Ito, panoorin natin. Kahit denied ang hiling na TRO para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, wala pang kinakasang manhunt operation ang NBI. Pero handa raw silang hulihin si Bato anumang oras. Live mula sa NBI, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, solong ahensya lang ba ang NBI na inatasang umaresto kay Senator Bato gamit ang ICC arrest warrant? Cheryl, no comment muna ang National Bureau of Investigation o NBI kasunod ng desisyon ng Supreme Court na i-deny ang hiling ng kampo ni Senator Bato de la Rosa kaugnay ng pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi pa natatanggap ng Bureau ang kopya ng resolusyon mula sa Korte Suprema. Sinabi ni Matibag nang tanungin ng media sa ambush interview ilang minuto matapos ilabas ng SC ang desisyon nito. Paliwanag ni Matibag, kailangan daw muna niyang basahin ang resolusyon ng Supreme Court para mapag-aralan bago gumawa ng sunod na hakbang ang NBI. Narito ang bahagi ng panayam kay Matibag. I don't want to speculate. I don't want to speculate. Pero ready sir yung NBI anytime now? Yes, sir. I don't want to speculate. I have to see it yet. Okay. Thank you, Director. Kung babalikan natin May 11 nang maghabulan ang mga tauhan ng NBI. Babalikan na raw. So hindi pa raw natanggap ng NBI kaya hindi raw nila mahuli pa si Bato. Okay? So, syempre, rerespetuhin natin yan kasi Supreme Court ang nagdidesisyon dyan, no? Na dininay yung petisyon ng kampo ni Bato. So, I hope naman matibag. Ganyan sana yung sumunod tayo sa tamang proseso. Itong pangyayaring ito, dapat bigyan ninyo ng karapatan si Bato para questionin ang warrant of arrest na ito ng ICC kung tama ba ito, no? Na especially on the usaping sovereignty. Okay, ito I don't wanna explain it more kasi mas mabuti kung ang mag-explain dito yung mga mas nakakaalam pa sa atin. Ito, Attorney Roque. Na po ang desisyon ng Korte Suprema
na hindi po napagbigyan si Senator Bato sa isang temporary restraining order para po mapigilan ang pagpapaaresto sa kanya sa bisa na isang warrant of arrest na na-issue ng International Criminal Court. Ang botohan po ay hindi unanimous. So talagang nagkaroon po ng balitaktakan ng mga justices. Ang botohan ay 9 para ibasura, 5 para i-grant at isa na took no part siguro, no? Ang problema So 9 yung binasura yung petisyon, 5 yung sumang-ayon sa petisyon, at I think 2 yung pumagitna lang. po, wala pang desisyon na na-publish ang Korte Suprema. Sa Lunes pa nila ipapublish. So hindi natin alam kung ano naging basihan nung desisyon ng mayorya ng 9 kung bakit hindi nag-issue ng TRO. Ang sa akin naman bagamat ako'y abogado ni Kong Pulong dun sa isa sa mga petisyon na nakabinbin dito sa kasong ito, pwede ko naman pong sabihin talaga na kung ano nakasaad sa Rules of Court, no? Ang nakasaad sa Rules of Court, pwedeng mag-issue ng TRO kung merong irreparable injury na mangyayari doon sa petitioner kung hindi mag-i-issue ng TRO. Sa akin tingin, dahil hindi nga naman po na-aresto si Bato at nananatiling nagtatago, baka sabi ng Korte Suprema, wala namang irreparable injury kay Bato, no? Dahil hindi naman siya sumusuko sa ngayon, no? In any case, hanggang hindi po mag-issue ng desisyon sa Lunes, hindi natin malalaman kung ano talaga naging legal na basehan ng ating Korte Suprema. Pero kung babasahin niyo po yung Korte Suprema, talagang lininaw ng Korte Suprema na ang nadesisyon lamang ay doon sa interim relief, doon lamang sa TRO. At maglalabas talaga ng desisyon ang Korte Suprema doon sa mga issue na dinulog namin sa hukuman. Ano ba yung mga issues na dinulog namin sa hukuman? Tama ba na mag-surrender tayo ng isang akusado sa ICC gayong tayo po ay hindi na miyembro ng ICC? Yan po pinaka-importanting issue. Pangalawa, kung tama yan na dapat pa tayo mag-surrender miski hindi na tayo miyembro ng ICC, dapat ba ipadaan ang tao na huhulihin papunta ng dahig sa lokal na hukuman muna bago siya ipadala sa dahig? Yan po ay nakasaad doon mismo sa Rome Statute at nakasaad din po yan sa bagong Rules of Extradition na linabas din ng Korte Suprema, no, na nagsasabi na walang warrant of arrest na galing sa isang dayuhang hukuman ang pwedeng mapatupad sa Pilipinas ang hindi dumadaan sa lokal na hukuman. At pangatlo, yun nga po, tama ba na ang isang warrant of arrest sa ICC ay ipatupad kaagad ng gobyerno ng Pilipinas miski wala pa itong request para cooperation o di naman kaya self-executory ba o dahil meron lang mandamiento ni aresto, sapat na yan para arestuhin ang isang tao. Hindi naman po pagkatalo to kay Senator Bato dahil inulit talaga ng hukuman, magdidesisyon ang hukuman. Anong mensahe ng hukuman? Sa lahat ng partido rito, kay Bato, sa mga petitioners, sa kapulisan, sa NBI, sa presidente, sa Senado, antayin nyo ang desisyon ng hukuman. Kasi kung hindi naman magdidesisyon ng hukuman dun sa issues on the merit, hindi nila sasabihin na ito ay para lang sa interim release at walang kinalaman dun sa merito ng kaso. Ibig sabihin, hoy, lahat kayo dyan, mga partido, imbis na magbari lang kayo, antayin ninyo ang desisyon ng hukuman. Ang question, susunod kaya ang administrasyon ng Pangulong Marcos? Well, sa tingin ko, dapat naman sumunod lang. Kasi sinabi na ng hukuman, maglalabas na kami ng desisyon. Bakit pa kayo gagawa ng hakbang na later on baka mapatunayan ay mali? So, out of respect, dahil lahat naman tayo ay kinikilala ang kapangyarihan ng ating Korte Suprema bilang takapagpatupad ng pinakamataas na batas sa ating bayan, ang saligang batas, dapat mag-antay sa desisyon. So, dahil dito, tingin ko, wagi pa rin si Bato. Kasi tama na kinu-question niya yung warrant of arrest kung ito nga ba ay sang-ayon sa saligang batas natin. Of course, may issue rin dyan kung ito ba ay sang-ayon sa international law. Pero siyempre, kapag nagkaroon po ng pagkakaiba sa ating saligang batas at ang international law, ang mananaig, at least sa hukumang Pilipino, ay ang ating saligang batas, hindi po ang international law. So, antay-antay lang po tayo, huwag tayo masyadong atat. Sabi naman ng Korte Suprema, siya ay magdedesisyon na. Ang mensahe ng Korte Suprema, mag-antay kayo, huwag kayong magbarilan. Ayusin natin itong mga kontrobersiyang ito sa pamamagitan ng mga mapapayapang mga pamamaraan. Pero ang ikinatakot natin itong administrasyon na ito is
Hindi na kasi naghihintay sa batas ng Pilipinas. Tingnan nyo yung nangyari kay Duterte. At darating at lalabas din ang husga ng hukuman. So Senator Bato, easy ka lang dyan kung nasaan ka. Hindi naman sinabi ng Korte Suprema na ikaw ay pugante. Dahil kung ikaw ay pugante, yan po ay lalabas doon mismo sa desisyon na pinangako naman ng Korte Suprema na ilalabas. At kung sabihin ng Korte Suprema na pugante ka, syempre bilang isang senador, kinakailangan sumunod ka, no? Dahil yan ay yung hukumang Pilipino naghusga. Pero habang walang ganyang desisyon ng hukumang Pilipino, karapatan mo na pangalagaan ang iyong karapatan sa kalayaan dahil ang karapatan sa kalayaan naman isa sa pinaka-importanteng karapatang pantao kasama ng karapatang mabuhay. Dahil wika nga nung ating inaawit, ibon man may Layang lumipad. nagnanais lumipad, bayan pa kaya ang siyang di magnasang. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at tumiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magdasang makaalpas. Diba? Yan naman natin ang inaawit. Kaya inawit ko na. Kasi pag minimemorize mo lang at sinasabi mo yung lyrics, hindi bumabalik. Kinakailangan kasama ang tono. So, hang on ka lang. Cool ka lang. Enjoy ka lang dyan sa kabundukan kung nasaan ka man. At syempre, manatili tayo magkaroon ng pananampalataya sa ating Korte Suprema na itataguyod ang kataas-taasang batas, ang saligang batas ng Pilipinas. Ito naman yung kay Attorney Neil. Pakinggan naman natin ang kanyang legal opinion patungkol sa nangyari kay Senator Bato. Ito, panoorin natin. Okay, so dininay po ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order Petition or yung TRO petition po ni Senator Bato kung saan ang prayer niya ay hindi siya dapat arestuhin ng Executive Department via the ICC Warrant of Arrest. So today po, explain ko sa inyo unang-una kung ano ibig sabihin pag nade-deny ang TRO at kung whether or not ibig sabihin ba sa denial na to ay valid and enforceable na talaga yung ICC Warrant of Arrest dito sa Pilipinas without undergoing a local judicial process. Tapos papag-usapan din po natin kung whether or not fugitive from justice na ba talaga si Senator Bato. And lastly po, kung ibig sabihin ba nito ay pwede na talaga arestuhin si Senator Bato via that ICC Warrant of Arrest. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan at mga kasimor, at yan po maging discussion natin for today. Okay, so una po yung facts po muna ng discussion natin para mas maintindihan nyo talaga itong current situation ni Senator Bato. So yung nangyari po dito, nagsimula po to nung sa May 11, 2026 session po ng Senate. Kasi after po ng more or less around 6 months na hindi po uma-attend si Senator Bato sa Senate session, ay bigla po siyang nagpakita. And alam nyo naman po siguro or nabalitaan nyo na during that session ay nagkaroon po ng change in Senate leadership. Napalitan po si Senate President Tito Soto at na-elect po si Senate President Alan Peter Cayetano. At yung role po ni Senator Bato doon ay very crucial considering kung hindi po siya nagpakita ay hindi po marireach nung new majority ngayon yung 13 na magic number para magkaroon po ng palitan sa Senate leadership. So again, si Senator Bato po was very crucial in that Senate session. And nabalitaan nyo rin naman po siguro na prior to that session, dun po nangyari yung habulan between NBI agents at Senator Bato. Yun yung mga video or yung naging memes ngayon na pinapakita paulit-ulit yung nadulas po si Senator Bato sa hagdanan. Okay, and then yung isa pa pong interesting nangyari din nung May 11 ay nandun din po si former Senator Trillanes sa Senate at pinakita din po niya in public at sa media yung alleged secret warrant from the ICC. Tapos after that po, naglabas din ng official statement yung ICC kung saan inunseal na nila yung warrant of arrest against Senator Bato. And kaso hindi nagtagumpay si Trillanes. Then yung after po nun, nilagay po si Senator Bato sa Senate Protective Custody. And then after po, nung May 12, 2026, hindi po naglabas ng TRO yung Supreme Court, kundi naglabas lang sila ng directive na magbigay ng comment yung Executive Department as to the petition ni Senator Bato, yung TRO petition po niya in relation dun sa ICC Warrant of Arrest. Tapos after pag-release nun, dun po nangyari yung Senate is under attack na issue. Yung meron pong mga NBI agents na nandun sa GSIS building
Tapos nagkaroon po sila ng exchange of gunfire between the Sergeant-at-Arms Mau Aplasca. Then after po nung Senate is under attack issue, yun po yung umalis naman si Senator Bato sa Senate. Then nag-reply po yung OSG ngayon on behalf of the government. Tapos yung main argument po ng OSG is that si Senator Bato daw is a fugitive from justice, therefore hindi po siya pwede mag-seek ng legal remedies. Until eventually today po, May 20, 2026 ay naglabas na ng decision yung Supreme Court denying officially the TRO po ni Senator Bato. Okay, so yan po yung pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon po, ang next question naman natin is kung ano ba talaga ibig sabihin pag nade-deny ang isang TRO or yung isang interim relief na tinatawag. Okay, so ang ibig sabihin po pag na-deny ang TRO ay na-deny lang po yung relief na yon na hinihiling po ng isang party to a case prior to madesisyonan po yung main issue dun sa main case. Kasi yung main issue naman po talaga dun sa petition for certiorari and prohibition ni Senator Bato is whether or not valid and enforceable ba yung warrant of arrest sa ICC dito po sa Pilipinas without it undergoing a local judicial process. Tapos prior to madesisyonan ng Supreme Court yung main decision or yung main issue po na yon, by interim relief po na prayer si Senator Bato, which is pigilan yung pag-aresto sa kanya ng Executive Department. And the reason po kaya may mga ganyan tayong provisional remedies or interim relief na remedies po is because yung main decision po kasi in a regular case, matagal pa yun siya madesisyonan, baka po during the pendency of the case ay may mangyaring something very prejudicial po to a party. So para po hindi mangyari yung prejudicial na yon, kaya po nagkakaroon ng prayers for interim relief like that of a temporary restraining order. So para po mas maintindihan nyo, bigyan ko po kayo ng analogy. So isipin po ninyo sa isang boxing match, diba yung main objective po sa boxing match is matalo yung kalaban, may it be via a knockout or via a favorable decision po ng judges. Tapos during the pendency of the bout, diba meron po yung mga sineset na rules. So in this situation po, yung TRO, para yun siyang magiging rule kung ginrant sana ng Supreme Court na yun. So let's say, diba, yung isang pinaka-common na rule naman is bawal mag-low blow. So all throughout the boxing match, bawal gawin yung low blow kasi naset na yun siya as a rule. So dito, yung gustong rule na iset sana ni Senator Bato ay bawal siya arestuhin during the pendency of the main case habang hindi pa po nadedesisyonan yung main case. So parang ganun po yun. Kung nag-grant yung TRO na yun, magkaka-rule sanang ganun in this present situation niya na hindi siya pwede arestuhin habang hindi pa na-achieve or nangyayari or nadedesisyonan po yung more proper term, yung main issue talaga dun sa main case. So yan yung analogy na nakikita ko dyan. Okay, so hopefully naintindihan nyo po yan pero kung naguluhan kayo, yung pinaka-importante lang po talagang matandaan dito, yung TRO lang po yung nadesisyonan at hindi pa yung main issue talaga dun sa petition niya. Okay, so ngayon po, para mas maintindihan ninyo, sagutin natin yung next question natin So, kung whether... malinaw yun nabasura yung request ng kampo o legal team ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya arestuhin while it is ongoing pa yung questionableng ICC warrant of arrest. Pinagdidebatihan pa kung talaga bang may jurisdiction ang ICC, nahuhulihin siya at dalhin na doon. While dinidebate at wala pang clear na usapin sa legal issues, nagpetisyon ang kampo ni Senator Bato na wag mo na siyang hulihin. Not unless ma-finalize yang pero binasura ng yung TRO na yan, okay? Or not valid and enforceable na ba talaga yung ICC warrant of arrest without it undergoing a local judicial process because of the denial nung TRO. At ang sagot po dyan ay hindi po yun ganun na because dinenay lang yung TRO ay ibig sabihin automatic na agad na valid and enforceable na yung ICC warrant without undergoing a local judicial process dito sa Pilipinas. Dadaan pa rin ang ICC sa lokal na batas natin sa Pilipinas. Yung rason po dyan is because of number one, may kita po nyo yan mismo dito sa press briefer po ng Supreme Court. So ito po pala yung press briefer ng Supreme Court as to the decision nila denying the TRO ni Senator Bato.
So pwede nyo po to basahin na lang para mas maintindihan ninyo. Pero yung gusto ko pong ma-take note nyo talaga dito is ito pong part ng press briefer na to. So makikita nyo naman po, the SC only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. So ito pong interim relief, this is the TRO prayer po ni Senator Bato. So again, ito lang ang dinesisyonan ng Supreme Court. Pero yung main issues ay hindi pa po na-address kasi ito po sabi nila, 'di ba, are yet to be resolved. Kasi yung media kung makabalita sila parang binasura ng yung TRO ng Supreme Court. May kasalanan na talaga kaagad si Bato. Yan ang datingan sa media So because of that, hindi pa po talaga sinabi ng Supreme Court na valid and enforceable na yung ICC warrant na yon. So malinaw yun ha. Ayoko nang i-elaborate yun kay Attorney Neil. Basta ang point doon, yung temporary restraining order na hinihingi ng kampo ni Bato, binasura. Okay? Pero itong NBI na ito, you have to respect first about the legal issue from the ICC at itong korte natin sa Pilipinas. Kasi po, kung diretso kayong hulihin si Bato without questioning the legalities ng ating korte dito sa Pilipinas, parang hindi na po nag-function ang ating judicial system dito. Insulto yan sa atin. So dapat, look at what happened to former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi na sila naghintay. Kinuha na nila kaagad at sobrang mali yun. At alam naman po natin na hiniring yun sa Senado at grabe ang palpak na ginawa ni Rimulya, ni Marbel at itong si Torre at that time. 'Di ba? Sobrang palpak 'yun. Pero wala na tayong magawa kasi si Tatay Digong ay napunta na doon Yan ang iniiwasan natin na mangyari ulit kay Senator Bato de la Rosa. Yan ang point dito sa ginagawa ng legal team ni Senator Bato. Huwag nating ulitin ang maling proseso na in-apply nyo dito kay former President Duterte. Tapos, yan rin ang gagawin ninyo kay Senator Bato? Wow, ang kapal na ng mukha ninyo. Kapal na ng mukha nila. So, yan guys, no? You heard it right from Attorney Roque at Attorney Neil. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at babasahin natin ang inyong opinion sa comment section. Okay? Paki-like na lang, paki-share sa mga nanonood at sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang ang subscription sa YouTube. Updated pa kayo dito sa ating araw-araw na mainit na political issues sa Pilipinas. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!